Ano nga ba ang kidney stones o nephrolithiasis? It's a formation of hard crystals. Parte ng ating kidney, ureter, bladder, and also urethra. Yung daanan ng ihi yan. Ano nga ba yung mga minerals na pwede mag-form ng crystals? Una-una sa lahat is calcium, pwede rin potassium, sodium, uric acid, and phosphate. Either one of them, pag naging saturated, pwedeng mag-form ng crystal yan. Bigyan ko kayo ng magandang example. For example, nagtimpla ka ng kape. Yung kape is kalahating baso, pero nilagay mong kape is isang sachet. Sobra-sobra yung kape, pero yung tubig sa baso kulang. 'Di ba? Hindi pantay. So, saturated yun. Yung sa kidney stone, kulang yung tubig na sinasala ng kidney natin, pero nag-accumulate yung either one of the minerals na sinabi ko kanina. Kaya nag-form yung crystal. Most common mineral na nagkakos ng obstruction is calcium, either calcium oxalate or calcium phosphate. Kaya sinasabihan tayo lagi ng doktor na damihan natin yung inom ng tubig pag meron tayong kidney stones. Dahil kung marami tayong calcium oxalate, for example, dapat i-flush out yan ng kidney para hindi mag-accumulate, hindi maging saturated na mag-cause ng kidney stones. Sintomas nito kadalasan is asymptomatic. Magugulat ka na lang, bigla ka na lang magkakaroon ng pain, kadalasan sa may balakang, sa bandang likuran. Kapag naramdaman mo yun at hindi pa rin nawawala sa loob ng ilang araw, magpa-check up ka na sa doktor. Para si doktor, i-check up ka, suriin ka, at mag-order ng mga diagnostic procedure. Unang-una sa lahat yung tinatawag na urinalysis. Dito titignan kung mataas ba yung calcium oxalate mo or calcium phosphate or uric acid. Mag-order din yan ng tinatawag na ultrasound ng KUB or kidney ureter bladder para makita nyo kung meron talagang stones na nagpo-form sa ating part ng kidney. Go-order din yan ng blood test para malaman kung infection ba ang dahilan kung bakit nagkukos ng kidney stones. Punta tayo sa mga treatment. Kapag may pain yan, bigyan natin ng pain reliever. Ang tawag nun is NSAIDs. Number 2, kapag bacteria ang dahilan, we will give antibiotics. Kapag sinuswerte ka, maliit pa yung stones na yan, pwede yan ma-flush out sa kidney. Pwede yan ilabas sa ihi. At mawawala yung kidney stones. Pag hindi na talaga kayang i-flush out yung stones na yan, dun tayo papasok sa surgical interventions. Unang-una sa lahat, ESWL. Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Yung kapag mayaman ka, ang gagawin nito, binibreakdown to through shockwave, yung stones, para madurog, para i-flush out mo yun paihi. At ito naman yung typical na ginagawa pa rin sa Pilipinas, yung open surgery. Gagawin dito, syempre may anesthesia, tatanggalin talaga yung kidney stones through surgery. So, sa pag-inom ba ng maraming tubig at pag-inom ng buko juice, pag-inom ng sambong, makakatulong ba talaga daw para matanggal yung kidney stones? Oo, matatanggal. Kung maliit pa. Ang epekto nito is pare-parehas lang naman. Para magkandaihi ka at i-flush out mo yung kidney stones hanggat kaya pa. Other than that, bawasan natin yung maaalat na pagkain. Pwede mag-form yan ng crystal, syempre. Bawasan natin yung uric acids o yung mga purine-rich foods kung mataas ang uric acids natin. Like laman loob, yung mga bubutong gulay, yung malalansang pagkain. Kaya wag na nating hayaan umabot tayo sa mga complications. Una-unang complications is obstruction o pagbabara. Siyempre meron niya mga stones. Pwede mag-lead yan sa tinatawag na acute renal failure. So hindi siya talaga biro. Kahit ano naman sakit, kapag pinabayaan natin, pwede mag-cause ng complication yan.